Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Bago lahat, no, nagpapabati si Sir Lance. Garcia ang name nito. Ah, Binaliktad na Garcia eh. Si Sir Lance Garcia nagpapabati. Happy birthday daw sa utol niya ni si Sir Kirk Jason Hernando. Sa May 22. Happy birthday Sir Kirk Jason Hernando. Sa May 22. Happy birthday. Dami na natin ah. Ano kaya kung mag-organize tayo ng isang event no lahat ng may birthday? Dami sigurong pagkain nun. Anyway, proceed tayo dito sa ah, sa main content natin, no. Actually, meron na akong content ngayon. Ko-content ko sana yung sinabi ni Sir Ka Easy Jersey nung nasa kotse siya. Pero hindi ko na itutuloy yun, bago na ito eh. Ito na yung bago kasi 'di ba naigiit naman natin, na-explain natin no kay Sir Ka Easy Jersey na kasi nagsisik si Ka Easy Jersey ng forgiveness para kay Casper. Na-explain ko naman na syempre yung mga tao galit sa taong to. Paano mo nga naman patatawarin ng isang tao kung mayabang pa rin. Ngayon, in-encourage ni Sir Ka-Easy Jersey si Sir Casper na Mga magsisi, ibang no? So, ito yung video, credit kay Sir Ka-Easy Jersey na ito yung proof na gusto niyo talaga magbago tong taon to, 'di ba? So, play natin tong in-upload ni Ka-Easy Jersey. mga ibang tao na sagasaan ni Casper, buksan nyo rin yung isip nyo, puso nyo na baka pwede nyong pagbigyan o patawarin. Hindi ko naman sinasabing yun ang gawin nyo. Sinasabi ko lang, baka lang pwede nyong bigyan ng opportunity ulit. Siguro yung mga ibang yung normal na supporter, no. Madali naman yun eh. Kasi culture naman nating mga Pinoy talaga ang madali magpatawad. Sa politics nga nangyayari yan eh. Ilang beses na nagnakaw yung politiko. Tapos alam mo yon yung parang nagdrama-drama tapos. Wait lang ha, hindi ko sinasabi yung nagdadrama-drama to. Kung yung authenticity, kasi marami ding nagko-comment sa akin, nagpi-PM sa akin, na hindi daw sincere. Pero, yung sincerity kasi, na kay Casper na yun eh. Basta ginawa niya yan, actually sa totoo lang, mahirap ito eh. Yung gagawin mo yan, yung ibababa mo bigla yung pride mo, mayabang ka, tapos ibababa yun doon pa lang, ano na ako doon, solve na ako doon. Ewan ko doon sa iba, no? Kasi may mga nagawan din ito kasi ng kasalanan na hindi madaling patawarin katulad nga nung kay The Kings, yung kay Sir Romy Diaz. At yung lalo na kay Sir MG din, 'di ba? Kasi ito si Tito Casper ano to taga-mura ito ni Tito Norms eh. Parang siya talaga yung attack dog ni FLM na oy murahin mo. Alam niya kasing mali, mumurahin niya, 'di ba? May mga tao na hindi lalo na yung na personal ni Sir Casper. Pero feeling ko yung majority naman, no. Majority niyan nakita ng ganyan. Well, yung sincerity, wag na natin pag-usapan. Kasi kung halimbawa hindi man totoo to, no, katulad ng iniisip ng iba, na kay Casper na yon. Siya na yung bahala doon. 'Di ba? Basta ginawa niya yan, nagsalita siya, for me, okay na yon. Hindi ko na kini-question yung sincerity eh. Kung hindi man sincere, hindi naman na tayo niloko ni Casper, sarili niya na yun. 'Di ba? Pero mahirap to, yung maangas-angas ka before tapos biglang magaganto ka. Mahirap yung ginawa na yan. Kasi maayos yung tao. Kaya gusto ko, makaharap nyo to, kung request nyo siya ma-meet o makausap, Baka mamaya saksakin kami niyan ha. Joke lang, joke lang. Oy, joke lang ha, baka mamaya offensive yung sinabi ko. Kasi may kontrobersiya ito na hindi pa naman proven daw.
'Di ba? Interview. Oh, interview daw. Tito MG, ano mo na? Time to shine na oh. Magi-interview Tap daw. nyo to, kung request nyo siya ma-meet o makausap, ma-interview. Oh, meron na. Ma-interview daw. Ay, pag ginawa mo yung interview na yan, Casper, sabagay, hindi pa naman, mamaya, pag, hindi naman porkit magpapa-interview ka, iti-tell all mo na. Siyempre, iintindihin din naman doon yung reason mo, no? Yung ah, baka kasi mamaya mag-expect yung iba na pag nagpa-interview ka, ilalaglag mo na ng lubusan. Siyempre, kailangan din naman natin intindihin si Casper na yun nga, kahit pa paano may utang na loob siya dun sa dati. 'Di ba? Pero ang maganda is siguro if i-interviewin to, yung tungkol na lang siguro sa sarili niya. Kung ano yung pagbabago niya, 'di ba? Ang importante in-acknowledge niya na nagkamali siya sa karamihan ng nagawa niya. Sa akin okay na 'yun, 'di ba? Pero mas maganda sana kung maikikwento niya yung mga alam mo na, yung mga pangyayari sa loob. Pero feeling ko sa ngayon hindi niya pa gagawin 'yun, no? At kung hindi niya gagawin 'yun, maintindihan ko naman. Ewan ko doon sa ibang tao. Ang pinag-uusapan dito opinion ko ha, hindi opinion ng nakakarami. Pwede. Papahiram ko sa inyo to si Casper anytime. Sabihin nyo lang sa akin. Sabi ko, Casper, gawa tayong video. Gusto ko makilala ka nila. Gusto ko makilala nila yung tunay na Casper, hindi yung nakikita lang nila sa video. So, natapusin ko na tong video na to. Pero Casper, bago tayo matapos, baka may gusto kong sabihin. Last na to, bago natin i-end tong video na to. Mga nasagasaan ko, ang mga vlogger. Kung kayo man ang naging boss ko, siguro ganun din ang gagawin ko. Kung yun na talaga yung thinking niya, no? Hindi kasi Casper ganito eh. Ang pinag-uusapan kasi dito, yung moral obligations mo. Pinipilit kong tanggapin yung sinabi niya, no? Kasi ang sabi niya, kung kayo man ang naging boss ko, ganun din ang gagawin ko. Magkaiba kasi, wag na lang ako si Sir MG na lang ang pag-uusapan natin. Magkaiba kasi yung prinsipyo ni MG sa prinsipyo ng idol mo. Parang ano ba ibig sabihin niya? Magiging sala sa init, sala sa lamig siya. Ang pinapaunawa lang kasi sa'yo, Sir Casper, kapag alam mong mali yung yung pinapagawa sa'yo, stand up. Hindi ko sinasabing kay Tito Norms lang ha. For example, kahit si Sir MG din ang naging amo mo, mali din ang pinapagawa sa'yo, stand up din. I mean, paglabanin mo. Kasi itong sinasabing yung kayo man ang maging amo ko, halatang hindi mo pa rin pero I do appreciate, no? Yung paghingi mo ng tao, pero halatang hindi mo pa rin naiintindihan yung ginawa mo. 'Di ba? Hindi ito hindi ito na hindi mo kasalanan na kumampi ka dun sa kabila. Unang-una, may utang na loob ka yata dun kay Tito Norms eh. Hindi mo naman kasalanan yung pagkampi dun. Ang nagiging kasalanan mo dun, yung pagkonsinti mo dun sa maling ginagawa nung nasa kabila. Kasi yung pagkampi, maraming uri yan ng dapat mong gawin eh. Alam mo, kinakampihan mo yung yung boss mo, si Tito Norms, no?
pwede mong kontrahin Tito Norms, mapapahama kasi tayo diyan para sa atin dalawa din tong sinasabi ko. Mukhang sablay yata yan yung plano mo na mag-interview ng peking OG Sacred. Kaya lang, no, syempre, hindi, amo ako eh. Huwag mo akong pakialaman. Eh, dilayasan mo. At least ano mo kay, sabi mo dun sa boss mo yung tunay na hangarin mo. Kakampi mo siya eh. Ayaw mo siyang mapahamak eh. Ngayon kung titigasan mo ang ulo mo, boss, di ikaw na lang. Ako malaki utang na loob ko sa'yo. Gusto rin kitang mapabuti, ayaw din kita mapasama. Pero wag na nating gawin yung magi-interview tayo ng peking tao. 'Di ba? At wag na natin lokohin yung mga ano. Alam ko na imposibleng makinig sa iyo 'yon. Imposible 'yon, makikinig sa iyo si Tito Norms na ikaw, Casper, sasabihan mo siya kung anong dapat niyang gawin. Pero at least na-show mo sa kanya na para ka sa tama. At yun ay uri ng pagkampi sa kanya yon. After niyang hindi makinig sa'yo, dilayas. Hindi ka na magsasalita again sa kanya. Basta lumayas ka na lang. Di ba? Yun ang pagkampi na maiintindihan ng lahat. Hindi yung kinukonsinti mo si boss mo. Hindi ka naman siguro tanga eh. Alam ko, ako hindi ako naniniwala na may bobo. Bagamat bukang bibig ko minsan yung bobo, no? Expression kasi yun eh. Expression yung pagsabi ng bobo. Hindi naman literal na bobo yung tao. Katulad nga nung yung word na putang ina mo, 'di ba? Pag sinabi ko, "Oy, putang ina mo." Hindi naman talaga puta ang nanay mo eh. Expression lang kasi 'yun. Ngayon, ako naniniwala naman ako hindi naman bobo ito si Casper. Hindi ka naman bobo. Alam mo yung yung tama at mali eh. Basic yan eh. Kahit hindi ka nga mag-school, kahit hindi ka nakapag-aral, automatic na ituturo sa'yo na magulang mo yan eh. Na kung ano yung tama at mali. 'Di ba? Kahit nga manood ka lang ng TV eh. Marirealize mo kung sino doon ang kontrabida sa bida. Kasi may yung konsepto ng good and evil sa paligid natin, nandiyan lahat yan. Kahit nga sa politics, di ba? Although kahit minsan mali yung kinakampihan mo, pero sa mata mo, kilala mo kung sino yung good, sino ang evil. Ibig sabihin, may konsepto ka kung alin yung mali at tama. Di ba? Kaya yung dahilan na pero wala eh, kung gano'n talaga dahilan ni Casper, hindi, na-explain ko lang. Just in case, himala man na panoorin ako ni Casper na I doubt kung panonoorin niya ako, no? At least, maintindihan niya man lang ang ibig ko sabihin. Maging loyal sa inyo. Eh, ang trabaho ko lang naman po, ganun. Ganun kasi ako magtrabaho. Loyalty din, may kaakibat din yun na pagmamahal din eh. Kahit pa sabi mo, boss, loyal ako sa'yo, pero mali ito eh. Diba? O kung hindi ka naman pansinin, dilayas, marirealize ng Tito Norms mo yon. Ayaw mong gawin yung pinapagawa ko sa'yo. Kasi ang nangyayari dito yung pangangailangan mo din kasi eh. 'Di ba? Hindi mo iisipin na may tatanggap pa sa yung iba katulad ni Sir. Para sa inyo, sagasaan ko kayo. Humingi akong pasensya sa inyo. Kasi trabaho lang talaga hanap ko eh. Katwiran din ni Monica dito eh. Sorry akong medyo parang mukhang kinokontra ko. Pero tatanggapin ko ito kung ano man yung sabihin ni Casper. Nagsa-side comments lang ako. Walang kaklaruhin ko Mukha lang kinokontra ko pero hindi. Kasi yan na talaga sasabihin ni Casper. Hindi ko naman pwedeng diktahan kung anong sasabihin niya. Di ba? Para si Monica D din, di ba? Nasaan na ba si Monica D?
yung trabaho lang. Pero syempre, alam mo na, di ba, min? Parang ganito yan eh, no? Si Monica D kasi, gumagawa yun, nag-edit yun ng video. Kung alam mo na yung pag-edit mo ng video or yung pag-a-IT mo ay gagamitin sa pang-i-scam, abay, ano ka naman? Mag-isip ka naman kung itutuloy mo. Yun lang naman, di ba? Yung pagkakaroon lang ng, hindi naman nangangahulugan na hindi ka loyal eh. Kahit paalalahanan mo lang, boss, di ba tayo mapapahamak dyan? Hindi, boss, mapapahamak tayo. Eh, di kung, basta, boss, ikaw na lang dyan, ha? Aalis na ako. Ganun. Eh, well, nagkasubuan na eh. Siya na yung, yung, nagawa na eh, no? Eh, wala na tayo magagawa doon. Sa mga followers ko naman, okay lang naman kahit di na ako mag-vlog eh. Para makaiwas na rin sa bus. Yun lang kayo sabihin ng Casper. Ako naman ang huli kong payo kay Casper. Garo sa video na to, no? Ang payo ko sa'yo, Casper, walang imposible kay Lord. Tulungan kita. Correct. Ilapit kita sa Kanya. Sa Sunday, magsimba tayo. Sabihin mo lahat ng problema mo. At ako'y naaawa rin sa'yo. Kasi tulad mo, tatay din ako. May anak din ako. Baka napupunta na tayo sa maling sitwasyon sa buhay. Okay yung sinabi ni Sir na yun, ano? Okay yun. Tsaka yung sinabi ni Casper na hindi muna siya magbablog. Total, lehitimong trabaho na itong meron siya eh. Ang maganda nito, no, hindi ka namin makikita. Na huli ka namin nakita, nag-effort ka naman, to be fair naman. Inuulit ko, wag na nating questionin yung sincerity. Yung sincerity kasi sa kanya na yun eh. Kung halimbawa hindi siya sincere tapos inuunggoy pa rin tayo, hindi na natin problema yun. No? Pinakita niya mahirap naman yung ginawa niya na nagpakababa na. For me, okay na yun. Pero maganda itong mangyayari. Total may stable income na siya. Hindi siya magpapakita ng vlog. For the next 2 years, makikita na lang natin si Casper o ilang months lang siguro. Magugulat tayo na, di kotse na si Casper, di ba? Or may sarili ng bahay. May sarili ng parisan. Si Manang Casper. Kasi passion niya talaga cooking eh. Mas maganda na lang yung ganon. Kasi, alam mo, hindi ka uunlad. Feeling ko lang, kung babad ka sa social media. Kasi, maraming galit sa'yo, hihilahin ka pa babae. Hindi ka makakapag-concentrate yung mababasa mo yung mga bash sa'yo. Yung mga madi-discourage ka dun. Kaya maganda talaga, ka na lang muna, laylo ka na lang muna sa social media. Yung account mo, i-private mo na lang siguro. Yung i-lock mo na lang. Para okay na. No? Anyway, anong tingin nyo dito sa ni Casper? Dito sinabi niya. Huwag na natin tingnan yung sincerity. Kasi feeling ko nag-effort naman yung tao. Di ba? So, yan lang po muna, congratulations, Casper. Sa susunod na makikita ka namin, dapat, maunlad ka na. Mas mayaman ka na sa boss mo. Dapat. Ha? Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.